Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, buhay ng mga Pilipino umunlad dahil sa ipinatutupad na reforma sa ekonomiya ng Marcos Administration. Office of the Solicitor General magsasagawa ng malawakang inventaryo sa mga ari-arian at gamit ng POGO kasunod ng pagkatapos ng palugit na ibinigay ng gobyerno. Pagdiriwang ng mga Pilipino sa bagong taon, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa Philippine National Police. Marami sa ating kababayan, balik trabaho na. Mga estudyante, may pasok na rin ngayong araw matapos ang holiday season. At ang nakamamanghang Christmas Village sa Zamboanga City, silipin. Una sa ating mga balita, naging tunay at matatag naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ipinangako hinggil sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Ito'y bunsod ng mga economic reform na pinatupad ni Pangulong Marcos Jr. nitong nakaraang taon. Kabilang sa key reform programs at inisyatibo ng administrasyon ay ang pagtiyak sa liberalization, privatization at globalization ng bansa. Kabilang narito ang pagpapatupad ng mga estratehiya para sa pagpapaigting ng ekonomiya, partikular na sa sektor ng agrikultura, kagaya ng napapanahong deployment ng policy trade at sustained investments para sa irrigation, flood control, supply chain logistics at climate change adaptation. Naging matagumpay rin ang Administrasyong Marcos Jr. sa mga infrastructure development para sa pagpapaunlad ng power grid sa bansa. Sa katunayan nitong nakaraang taon, napag-ugnay ng pamahalaan sa pamamagitan ng multiple energy projects ang isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Una na riyan ang aggressive approach sa development ng Luzon Power Grid na Mariveles Hermosa San Jose 500 kV transmission line noong Hulyo. Gayon din itong nagdaang Abril kung saan natapos ang Cebu Negros Panay Backbone Project para sa Western at Central Visayas. Mababatid rin na noong Setyembre natapos na ang Cebu-Bohol Interconnection Project na nagpaigting ng koneksyon sa pagitan ng Cebu at Bohol. Napagtibay rin ng Mindanao-Visayas Interconnection ang daloy ng enerhiya sa Mindanao sa bisa ng infrastructure link sa Dapitan, Zamboanga del Norte at Santander, Cebu. Samantala alinsunod ang mga proyekto sa batid ng pamahalaan na mas mapababa ang presyo ng mga kuryente sa mga susunod na taon para sa mga Pilipino. Naging mapayapa sa pangkalahatan ang pagdiriwang ng mga Pilipino sa bagong taon. Ayon yan sa Philippine National Police. Sa report ng Philippine News Agency, as of January 1 ng alas 6 ng umaga, walang naitalang malalaking krimen ang Philippine National Police maliban lang sa mga nasugatan ng paputok at ilang kaso ng indiscriminate firing. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, 27 ang kaso ng indiscriminate firing kung saan 5 ang nasugatan, habang 21 suspect naman ang naaresto. Kabilang sa naaresto ang isang security guard, pulis sa Calabarzon at opisyal ng Bureau of Corrections sa Zamboanga Peninsula. Nakapagtala rin sila ng mahigit 1,000 kaso ng paggamit at pagbebenta ng paputok. Sa kabuuan, nasa mahigit 593,000 na illegal firecrackers ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso. Puspusan naman ang ginagawang hakbang ng North Luzon Expressway para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayon at sa mga susunod na araw. Ito ay bunsod ng pagwawakas ng holiday break nitong nagdaang linggo. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Princess Manuwag.
Babalikan po natin mamaya-maya si Isaiah Mirafuentes. Asahan pa ang mas pinaigting na programa ng Department of Agriculture sa pagpasok ng 2025. Sa programang Mike Abilive, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Joycel Panlilio na bahagi ito ng direktiba sa kanila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng sapat na pagkain ng mga Pilipino. Kaya naman ngayong buwan, maglulunsad sila ng sulit rice at Nutri-Rice. Ang presyo aniya ng sulit rice ay naglalaro sa 35 o 36 pesos bawat kilo at maganda rin ang kalidad. Tuloy rin ang pagtuturo nila sa mga magsasaka kaugnay ng post-harvest programs upang hindi masira ang mga agricultural products sakaling marami ang kanilang maiproduce o maani. Kabilang na rin dyan ang pagpaparami sa mga isda. Ang paglaban din sa African Swine Fever ay pinaigting din. Dagdag ni Asek Panlilio, hindi rin sila tumitigil sa iba pang programa tulad ng irigasyon, pataba, pautang sa mga magsasaka at mangingisda at marami pang iba. Sa susunod na Biyernes pa o January 10, 2025, muling bubuksan ang bagong bayaning magsasaka rice store sa kadiwa ng Pangulo sa NIA Central Office. Paliwanag ng NIA, ito ay para bigyang daan ang pagsasagawa ng stock inventory ng mga bigas sa ilalim ng programang BBM Rice. Patuloy na inaalok ang murang bigas sa 29 pesos kada kilo para sa mga senior citizens, solo parents, persons with special needs at mga miyembro ng 4Ps. Mahigit na nasa 1 milyong kilo ng bigas na ang naibenta ng NIA sa tuloy-tuloy na pag-arangkada ng BBM Rice. Magsasagawa na ng malawakang inventaryo sa mga ari-arian ng POGO ang Office of the Solicitor General. Kasunod na rin ito ng pagtatapos ng palugit na ibinigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga dayuhang POGO workers para umalis ng Pilipinas. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, isa-isa nilang kakansilahin ang mga peking birth certificate ng mga POGO worker at kukunin din ng gobyerno ang nabili nilang mga ari-arian. Hindi pa matukoy ni Guevara ang kabuang halaga ng mga ari-arian ng POGO. Plano naman ng Kongreso na magpasa ng batas para magkaroon ng kapangyarihan ng gobyerno na kunin ang lahat ng assets ng POGO. Sa ilalim ng naturang panukala, lahat ng gusali at gamit ng POGO ay iti-take over ng pamahalaan. Puspusan ang ginagawang hakbang ng North Luzon Expressway para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero at sa mga susunod na araw. Ito'y bunsod ng pagwawakas ng holiday break nitong nagdaang linggo. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Isaiah? Princess, maluwag pa rin ang magkabilang panig ng North Luzon Expressway ngayong ikalawang araw ng taong 2025. Taliwas sa inaasahan ang ganap ngayon dito sa North Luzon Expressway dahil tila nag-extended vacation ang mga kababayan natin sa kanilang mga probinsya. Hindi pa kasi gaanong dagsa ang mga pumapasok at tumalabas ng North Luzon Expressway. Hindi pa gaanong marami ang mga sasakyan sa mga toll gate ng North Luzon Expressway o NLEX. Posibleng marami kasi sa mga nagbakasyon ay susulitin pa ang natitirang araw bago mag-weekend. At sa weekend pa inaasahang ang pinakamalaking dagsa ng mga biyahero, lalo na ng mga pabalik ng Metro Manila. Ayon sa pamunuan ng NLEX, 10% sa mga inaasahang dagdag 10% ang inaasahang dagdag sa volume ng traffic hanggang sa January 6, 2025. Kasalukuyan pa rin nag-deploy ng 1,500 patrol officers, marshals, security, incident response team sa kahabaan ng NLEX SCTEX NLEX Connector. Nangako rin ng NLEX na walang isasarang kalsada hanggang sa Lunes. Samantala, Princess, katamtaman pa lamang ang bilang ng mga biyahero sa mga bus terminal sa EDSA Cubao at EDSA Kamuninga. Karamihan sa mga terminal ay mangilan-ngilan pa lang ang mga pasahero. Maliban na lang ang mga biyaheng pa Bicol Region na sa ngayon may mga fully booked na. Princess, nandito ako ngayon sa Balintawak Toll Plaza. Kung makikita mo ngayon sa aking likuran, napakaluwag ng kalsada, halos walang mga sasakyan. At paalala nga natin sa publiko, lalo na sa mga magmamaneho, siguraduhin nakakondisyon ang inyong mga sasakyan, maging inyong mga sarili bago kayo mamasada. Atin mo ng update mula dito sa North Luzon Expressway. Balik mo na sa iyo, Princess. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng PTV.
modernisasyon at pagiging apolitikal. Kabilang ito sa mga pagtutuunan ng pambansang pulisya ngayong 2025. Binigyang diin ng PNP ang importansya ng teknolohiya sa kanilang tungkulin. Kabilang na ang paggamit ng body-worn cameras, real-time crime mapping at pinalakas pang cybercrime prevention. Kaugnay naman ito, nais din ng tiyakin ng PNP ang pagpapanatili ng impartiality bilang isang profesional na institusyon. Dito ay giniit ng pamunuan ng PNP ang pagkakaroon ng partnership sa publiko bilang bahagi po ng isang modernong pulisya tungo sa mas ligtas at mapayapang bansa. Ang mga ganitong hakbang daw ay isa na rin sa paraan para mapanatili ang tiwala sa kanilang organisasyon at ang mas epektibong pagganap sa kanilang tungkulin. Nakatanggap ng titulo ang mahigit 8,000 agrarian reform beneficiaries sa Western Visayas noong 2024. Ang mahigit 1.5 billion pesos na halaga ng utang pang-agraryo, binura na rin ng gobyerno. May balitang pambansa si JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Umabot sa mahigit 8,400 na Agrarian Reform Beneficiary o ARB sa Western Visayas ang tumanggap na mahigit sa 13,900 na titulo sa CLAW, ang mahigit 9,300 hektarya ng lupa noong 2024. Sa tala ng Department of Agrarian Reform Western Visayas, mahigit sa 10,000 titulo na ito ay pinamahagi sa Negros Occidental, samantalang mahigit sa 3,000 titulo ang ipinamigay sa mga ARB mula sa mga isla ng Panay at Guimaras. Ang pamahagi ng karamihan sa mga titulo ay pinangunahan mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Baguio City, Negros Occidental noong Abril at Pasig City, Iloilo noong Setyembre. Sinimulan din ng gobyerno ang pamamahagi ng Certificate of Condonation and Release of Mortgage o COCROM sa mga ARB alinsunod sa RA 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na nilagdaan ng Pangulo. Halos 778.5 million pesos na pinagsamang utang sa bangko ng higit sa 9,400 na ARB mula sa Capiz, Guimaras at Iloilo ang binurada ng gobyerno. Ang DAR ay namahagi rin ng COCROM sa higit 6,100 na ARB sa Negros Occidental na may 816 million pesos na pinagsamang utang. Ngayong 2025, magpapatuloy ang tulong pang-agraryo ng gobyerno, lalo na't naniniwalang Pangulo na ang tagumpay ng bawat magsasaka ay tagumpay ng bawat Pilipino. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas, ako si JP Hervas para sa Balitang Pambansa. Makikipagtulungan ang Department of Education o DepEd sa Department of Budget and Management at Department of Finance kaugnay sa pagpondo sa kanilang mga programa. Ayon sa DepEd, maaari pang mapataas ang kanilang pondo sa pamamagitan ng interagency cooperation. Giit ng kagawaran, mahalaga ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan para epektibong maipatupad ang mga programa sa basic education, kasunod ng pagpapatibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa General Appropriations Act for 2025. Una nang sinabi ng economic managers ng pamahalaan na education sector pa rin ang may pinakamalaking pondo sa national budget ngayong taon. Inanunsyo ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez na si Ambassador Jose Manuel Romualdez ang magiging kinatawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump sa January 20. Ayon sa PCO, inibitahan sa inaugurasyon ang mga chiefs of diplomatic missions kasama ang kanilang mga asawa bilang kinatawan ng kanilang heads of state at gobyerno. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Romualdez na makausap si US President-elect Donald Trump kung saan personal siyang nagpaabot dito ng pagbati. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung may biyahe ang Pangulo sa Estados Unidos para makapulong si Trump sa unang bahagi ng taon. Sa puntong ito, kumuha tayo ng update sa lagay ng sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX hinggil sa nagpapatuloy na pagdagsa ng mga pasahero mula sa kani-kanilang mga probinsya. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bernard? Alan, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero na uuwi sa mga lalawigan o di kaya pabalik ng Metro Manila matapos ang holiday season. Pauwi sa Samar si Linda at kanyang pamilya matapos ang mahigit 1 linggo sa Metro Manila.
para sa Pasko at Bagong Taon. Maagang dumating sila sa PITX ngayong araw. Iniiwasan kasi nilang matraffic ngayong may pasok na sa trabaho at eskwelahan ng ilan nating kababayan. Nahirapan ka ba hindi na. ticket? Hindi naman po. Madali lang naman po. 23 pa kami dito galing sa Amaro. Kumusta ang experience mo dito sa Manila? Ay, happy. Sa ngayon, balik na sa normal ang operasyon ng PITX. Simula ngayon hanggang Monday, dadagsa ang ating mga pasahero pabalik ng probinsya o di kaya naman galing probinsya papunta dito sa Metro Manila. Marami ang mga bumabalik sa Metro Manila mula Bicol Region, partikular sa Camarines Sur at Camarines Norte. Wala nang fully booked na biyahe at mahabang pila sa mga ticket booth. Sapat din ang bilang ng provincial at city buses. Mahigpit ang pinatutupad na seguridad sa terminal upang masigurong kaligtasan ng publiko. May nakadeploy ng mga pulis sa PITX, habang ang mga security personnel naman ay masusing nagsasagawa ng inspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero. Bukod dito, patuloy na nagbibigay ng tulong ang information counter ng PITX sa mga pasahero, lalo na sa mga nangangailangan ng direksyon o impormasyon tungkol sa kanilang biyahe. Alan sa pagtaya ng PITX, halos 61,000 ang foot traffic dito sa terminal. Patuloy naman ang kanilang paalala sa mga kababayan natin na iwasan na ang pagdadala ng sharp objects o flammable materials. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bernard Ferrer ng PTV. Patok pa rin sa mga Pilipino ang pamamasyal sa Luneta. Kaya naman ilang mga pamilyang Pinoy ang nagtungo sa parke para doon ipagdiwang ang kanilang bagong taon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV. Mula Santa Maria, Bulacan, maagang nagtungo ang pamilya ni Bernadette sa Luneta Park para ipagdiwang ang bagong taon. Kasama rin nila ang pamilya ng kanyang kapatid. Ito ang unang pagkakataon na muli silang nakabisita sa park matapos ang mahigit 7 taon. Ito po yung napili naming lugar eh. Parang ramdam po namin yung saya pag dito kami. Sobrang saya po ng pakiramdam na magkakasama po kami dito sa Luneta. Ang pamilya Campus naman na balikbayan mula sa Canada, sa Luneta rin napiling i-celebrate ang bagong taon. Ngayon na lang din kasi sila muling nakapasyal sa sikat na pasyalan matapos ang 16 na taon. Bukod sa pamamasyala, magandang pagkakataon din daw ito para imulat sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas ang mga bata. Para may pakita ko sa mga anak ko yung kagandahan ng Manila, ng Luneta, at kung saan nagsimula si kay Dr. Jose Rizal. Can spend more time with them, have more bonding time with them, and get to know each other even more. Iba talaga yung bonding ng Pinoy. Iba yung pagka nasa sarili mong bansa ka. Sa datos ng pamunuan ng Luneta, halos 40,000 individual ang naitalang dumalo sa countdown sa pagsalubong sa bagong taon. Malayo sa higit 100,000 individual na kanilang inasahan. Umabot naman sa halos 100,000 individual ang bumisita. Due to inclement weather, pumalo lang siya ng mga 39,000 yung pinaka-maximum as of 1 a.m. on January 1. Ilan sa ma-enjoy na mga bibisita sa Luneta Park ang musical dancing fountain na nagsisimula ng alas 6 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Meron ding mga food stall at tindahan ng mga laruan sa loob ng park. Nagpaalala naman ng pamunuan sa mga bibisita na panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran at laging pairalin ang Clego o Clean as you go. Wala namang naiulat na anumang untoward incidents maliban na lamang sa 11 batang nawala kahapon na agad din namang nahanap at naibalik sa kanilang pamilya. Welcome naman sila lahat dito para may enjoy nila ang park. So everybody's welcome. Bukod sa mga police personnel ay may nakadeploy ding mga tourist police, Coast Guard at Philippine Army sa paligid ng Luneta para mapanatili ang seguridad at kaayusan sa lugar. Mula sa PTV4 Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Pantalan sa Maynila. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Vel. Alan, nagsisibalikan na ang mga pasahero na umuwing probinsya sa simula ngayong araw. Inaasangan dadagsa pa ang mga pasahero sa Pantalan simula bukas.
Umabot na ng halos 28,700 na mga pasahero sa Pantalan simula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng umaga kanina. Inaasahang tumaas pa ito sa mga susunod na oras. Balik trabaho at eskwela na kasi matapos ang mahabang bakasyon o holiday season. Ngayong araw din ang resumption ng lahat ng kanseladong biyahe noong holiday season. Kung babalikan, nagkansela ng biyahe ang coast shipping lines noong Bisperas at mismong araw ng bagong taon. Umabot na ng 3.5 milyon ang kabuang bilang ng dami ng pasahero sa mga pantalan sa bansa simula December 15 hanggang kahapon. Maaaring madadagdagan pa ito ng 1 milyon hanggang January 5 kung saan maaaring umabot ng 4.5 bilyon ang pasahero. Mas mataas ito kung ikukumpara noong nakaraang taon na may 4.3 million passenger forecast. Inaasahang marireach ang nasabing tala at peak ng pasahero bukas o sa Sabado. Ala na marami na ang bakanteng upuan dito sa passenger terminal sa Manila Northport. Inaasahan kasi na mas marami na ang dadating na pasahero sa arrival area. Maya-maya lamang ay dadaong na ang mga barko na galing probinsya. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Tuwang-tuwa ang mga doktor at nurse sa bagong Dr. Josefa Abella Hospital sa Tayuman, Santa Mesa, Maynila nang ipanganak ang New Year baby kahapon, January 1. Eksaktong 12:001, isang segundo lang ang lumipas nang ipanganak si baby Alea Jade. Ayon kay Fabella Senior House Officer Dr. Jeglen Cruz, si Mami Alea o Lea May Razo ang unang nanganak sa pagsapit ng bagong taon sa bagong Fabella Hospital. Isa sa pinakamalaking maternal at newborn tertiary hospital ang Fabella sa Southeast Asia. Kaya mahalaga ang pagtatala ng ospital sa mga isinisilang na sanggol sa pagsapit ng bagong taon. At kahit na walang makukuhang incentives ang pagiging isang New Year baby para sa taon na ito, wala pa rin silang babayaran para sa pagpapaanak. Samantala, sinabi naman ni Mami Lea na hindi niya inaasahan na magiging unang baby ng 2025 ang kanyang anak. January 4 po ang pinaka-sakto talagang January 1. Isang vlogger patay ng masabuga ng paputok sa kanyang dibdib at mukha. May balitang pambansa si Jesse Atienza ng PTV Cebu. Nakunan pa ng video ng sindihan ng isang lalaki ang dambuhalang paputok na kung tawagin ay bombshell nang bigla itong sumabog na sumambulat sa kanyang muka at dibdib. Sa lakas ng pagsabog ay hindi na nakatayo pa ang lalaki. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima na si John Cyril Remis, isang vlogger, ngunit idiniklarang dead on arrival sa ospital. Samantala, pagpatak ng alas 12 sa Cebu City, kanya-kanyang pasiklaban ng mga biniling paputok ang mga residente. May sayawan pa sa kanilang komunidad. Ayon sa balikbayang si Imelda, itinodo na nila ang kasiyahan lalo't minsan lang sila makumpleto sa selebrasyon. Kasi New Year, and then minsan lang kami umuwi kasi galing California kami. So, minsan lang kami nag-New Year dito. Ayon naman sa Cebu City Fire Station, walang naiulat na sunog sa magdamag at maging noong pagsalubong sa Pasko na dahil sa mga paputok. Malaking tulong daw ang kanilang mga isinagawang information dissemination. We claim it as a huge success. This is a testament na ang fire safety is really everybody's concern. No? Bitbit ang mga karaoke at mga nilutong pagkain. Sa dagat naman nagpalipas ng kanilang unang araw ng taon ang magkamag-anak mula sa barangay Labangon. Kahit simple lang ang handaan, masaya na silang nagtitipon-tipon. Opo, masaya po kami kasi kami po lahat nandito po kami kasi gusto namin masaya ang aming New Year. Chinese submarine drone na natagpuan sa karagatan ng Masbate, isinasailalim na sa pagsusuri. May balitang pambansa si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Gary? Kinumpirma ng Police Regional Office 5 na ang nakuhang submarine drone sa karagatang sakop ng San Pascual, Masbate ay nagmula sa China.
Ayon kay Bicol PNP Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon, batay sa kanilang inisyal na investigasyon, natagpuan ng mga Chinese markings sa nasabing submarine drone. Ang submarine drone na may modelong HY-119 ay ginagamit sa mga operasyon tulad ng komunikasyon, underwater surveillance, oceanographic research at naval operations. Bukod dito, may kakayahan din itong magsagawa ng frequency hopping upang maiwasan ang madaling pagtukoy o detection habang ito ay gumagalaw sa ilalim ng dagat. Ayon kay Dizon, isang grupo ng 3 mangingisda ang nakakita rito sa karagatang sakop ng Barangay Iniwaran noong Disyembre 30. Agad nilang dinala ang drone sa himpilan ng pulisya at sa ngayon ay nai-turn over na ng PNP Bicol sa Philippine Navy ang drone submarine upang isailalim sa masusing pagsusuri. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Naging tourist attraction nitong holiday season ang isang Christmas village sa Zamboanga City. May balitang pambansa si Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Makukulay na pailaw at hitik sa dekorasyon, ganyan ilarawan ng mga turista at bisita ang Christmas village na ito sa Barangay Cabaluay sa Zamboanga City. Kaya hindi na raw kataka-taka ayon sa barangay kung bakit naging tourist attraction ang kanilang Christmas village. Malaking tulong din nila para dagsain ng tao ang muli nilang pagkapanalo sa Christmas Village Competition ng Zamboanga City LGU kung saan nasungkit nila ang premyong 250,000 pesos. Mga malayo-layo na barangay, pumupunta sila dito. Noong time na nalaman nila na tayo ang nanalo, ang daming tao pumupunta dito, nagpipicture-picture. And syempre, kami naman ang mga tao dito sa barangay at saka kami mga barangay official. Syempre, masaya din kami. Lubos naman ang pasasalamat ng barangay sa suporta ng mga residente nila, gayon din sa pagkilala na iginawat ng lokal na pamahalaan sa kanilang Christmas Village. Wala naman dapat ipangamba sa seguridad sa lugar dahil may mga pulis at tanod na nag-iikot hanggang nakatayo ang kanilang Christmas Village ngayong buwan. Lagi naman kami nag-uusap, pati yung head ng police station. Then meron tayong tanods and may police naman tayo dito naka-assign. So always naman tayo nagro-roping dito sa barangay natin. Mula sa Radyo Pilipinas Zamboanga, Justin Bulanon para sa Balitang Pambansa. Mapakikinabangan na ng iba't ibang sektor ang 42 million peso na sectoral center ng pamahalaang panlalawigan sa Oriental Mindoro. Si Joshua Sugay ng Philippine Information Agency para sa Balitang Pambansa. Pakikinabangan na ng 14 na sektor ng lipunan ang bagong tayong 42 million peso sectoral center ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa Barangay Santa Isabel, Calapan City. Ito ay matapos ang isinagawang inaugurasyon at pagpapasinaya sa nasabing gusali kamakailan sa pangunguna ni Governor Bons Tulor. Kabilang ang mga sektor ng barangay health workers, person with disabilities, kooperatiba, fraternity, kababaihan, community anti-crime group, LGBTQ, indigenous people, mangingisda, Miss Oriental Mindoro, Parents and Teachers Association, mga guro, nakatatanda at mga magsasaka. Mula sa 14 na gusaling itinayo ng pamahalang panlalawigan, 3 sa mga ito ay mula sa pondo ng Department of the Interior and Local Government na pinunduhan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund. Ang mga gusali ay magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga nabanggit na sektor, partikular na mga magmumula pa sa malalayong bayan ng probinsya na may transaksyon sa pamahalang panlalawigan o di kaya sa iba pang mga sangay ng pamahalaan sa lungsod ng Calapan. Ayon sa punong lalawigan, ang unang palapag ng mga itatayong gusali ay magsisilbing conference hall, samantalang ang ikalawang palapag naman ay dormitoryo ng mga kasapi ng mga nabanggit na sektor na may transaksyon sa gobyerno. Pasasalamat naman ang ipinaabot ng mga benepisyaryo dahil may matutuloy na sila kung sakaling magagawi sila sa Calapan City kung may transaksyon, lalo na ang galing pa sa malalayong bayan sa probinsya. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Joshua Sugay para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco.
Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.